Ay, naku. Okay. Isang umaga na naman tayo. Magla-live tayo, di ba? Umaga na naman tayo magla-live. Yan. Good morning. Sa mga pumapasok. Hi, Jingle Sofia. Hi, Annalisa. Thank you sa panonood ninyo ngayong umaga. Live lang tayo ngayon, di ba? Umaga tayong nagising. So yan. Siyempre, ang pag-uusapan pa rin natin ay ano pa ba? Di politika pa rin, di ba? Politika pa rin kasi yun lang naman ang mainit-init na topic na yun, saka yun lang naman na lagi natin pinag-uusapan di ba? Kasi talaga namang pinipigilan nila na huwag maimbestigahan yung 18 na Marines, at kahapon nga inyong napanood ay nagkaroon ng sabi nga tumugon sa subpoena itong 18 kasama na sila Mike Defensor, di ba? Sila Attorney Baligod, at nagpunta sila sa NBI para magpahayag doon. At sabi nga magkaroon ng parang background investigation. That was the context of the subpoena given to these individuals na pinaparatangan na sabi nga pinupolitika daw itong usapin ng mali-maletang pera. Pero wag niyong kakalimutan na itong usapin ng mali-maletang pera, yan po ay pera, karamihan dyan ay galing sa flood control, di ba? Pero inyong mapapansin na tama talagang sinasabi nitong sila Attorney Baligod, pati itong sila Mike Defensor, itong sila Attorney Topacio, na instead na ang kanilang imbestigahan at ipatawag ay yung mga personalidad na nabanggit doon sa testimonya nitong 18 na Marines at Army, parang ang tila inuusig ngayon ay itong mga 18 Marines, parang sila yung parang sila yung parang sila yung suspect pa, di ba? Baliktad yung pangyayari. Na may kwento ko sa inyo bakit ganyan yung kanilang style ngayon. Kasi ang sinasabi ko sa inyo, yung style na yan is halo yan ng may konting legal, pero mas malaki ang propaganda na kanilang ginagawa dyan. Yung propaganda at legal. Doon pa rin tayo uuwi. Kumbaga, public sympathy. They are shaping the public opinion towards these 18 former Marines and members of Philippine Army para i-discredit yung kanilang credibility at magkaroon ng question doon sa kanilang testimonya. That is the goal. Yun ang goal dyan. Sabi nga natin is, ganito kasi yung nangyayari. Ganito yung nangyayari. Katulad ng sinabi natin, instead na ipatawag yung 18, yung mga pangalan na binabanggit na nahatidan ng pera, halimbawa sila Trillanes, imbestigahan itong si Romualdez, imbestigahan ito si Charis, imbestigahan yung listahan ng mga di umano'y nakatanggap ng maleta at ng mga sabi nga paper bag. Napakaliwanag naman doon sa testimonya, nandun yung listahan ng mga nakatanggap Instead na yung mga tao na yon ang ipatawag ng NBI at tanungin yung kanilang involvement kung totoo ba yon, ang ginagawa nila ay baliktad. Ang kanilang pinipersecute, hindi ako naniniwalang prosecute to. Kumbaga, persecution to di ba? Para magkaroon ng tinatawag na chilling effect doon sa mga susunod pa na mga tao na gustong magpahayag din ng kanilang mga kagustuhan at magsiwalat ng kanilang nalalaman, di ba? So yan ang kwento na yan. Yan ang kwento na yan. So ngayon, wait lang ayusin lang natin yung ating tawag dito, ating setup. Yan. Okay. Kasi tagal na naman tayong hindi nakapag-live Piko na sa atin yung mga followers ko. Sabi ko, totoo naman, hindi naman pagdadahilan. Kasi po, hindi naman po talaga tayo regular na naglalive at hindi naman tayo content creator. That's why talagang nag-ano lang tayo.
nagbibigay lang tayo ng opinion natin batay doon sa ating nakikita at sabi nga sabi nga minsan ay inaano lang natin, kumbaga chismis lang dito sa ating social media platform. So you cannot expect me na sa isang oras ay meron akong naka-schedule. So depende lang po kung tayo available. Lalo ngayon, available tayo ngayon. Mamaya pa naman yung ating mga gagawin. So anuhin natin, kunin natin yung pagkakataon na ito para makapagbigay ng maraming opinion. So ganito yan. Doon sa nakikita ninyo, diba? Sa nakikita ninyo na instead na ang imbestigahan ay yung mga nakalista na mga pangalan na nahatidan daw di umano ng mga male-maleta, pagkatapos ay yung paper bags na pera, ang iniimbestigahan yung 18. Diba? 18. Pagkatapos, ang gustong mangyari kasi nitong NBI ay tingnan at imbestigahan din yung veracity noong statement nitong 18. Diba? The veracity. And pagkatapos nun, pwede silang mag-conclude na totoo ba ang sinasabi nitong mga ito o hindi. Yeah? May sansutin. May problema dun eh. May problema dun. Diba? Mamaya iwan ko muna yon. Yeah. So, kasi ngayon, yung public opinion ng mga tao ngayon is in favor of this 18 Marines and Army. Favorable sa kanila. Bakit? Kasi based dun sa kanilang statements at doon sa pag-i-interview sa kanila, lalo na nung lumabas sila doon sa isang programa sa GMA kay Jessica Soho, nakita ng publiko na these individuals were very sincere, di ba? At they were able to provide detailed information na sabi nga ay susuporta doon sa kanilang mga sinasabi. Di ba? Kahit pinagbali-baliktad yung mga tanong sila sa kanila, ay nagkakaroon, kumbaga may continuous yung kanilang pagsasalita, spontaneous, at kahit iba't ibang individual yung tanungin doon sa 18, pare-pareho yung kanilang statements, nagtutugma-tugma kahit magkakaibang anggulo. Tandaan natin, sa isang pangyayari may iba't ibang anggulo dyan, di ba? Iba't iba man ang kanilang sinasabi doon sa isang certain event, pero yung sinasabi nila yon kahit magkakaiba ang anggulo, iisa lang yon. Di ba? Pag halimbawa, kunwari, may isang babae na naman, yung halimbawa natin, di ba? Naglalakad yung isang babae, di ba? May isang lalaki na nasa harap niya, tapos may isang lalaki na nasa likod niya, tapos may dalawa na sa tagiliran, kaliwat kanan. Iba't iba ang kanilang perception, di ba? Masasabi nung nasa harapan ng babae na ay maganda yung lalakad na babae. Pag tinanong mo yung nasa likod, hindi ko alam kung maganda ba o hindi. Diba? Yung dalawang nasa kaliwat kanan, pwede nilang sabihin na, uy, malaki ang hinaharap. Diba? Diba? Pinagpala. Pero tanungin mo yung nasa likod, hindi niya masasabi yung sinabi nung ano. So, ganun ko, kumbaga, ini-interpret yung statement nung 18. Kaya kung inyong pag-aaralan yung interview sa kanila, para sa akin, credible lahat ng kanilang sinasabi. That's why the public sympathy in favor sa kanya. Nakita naman natin yan sa social media, di ba? Kahit nga itong mga against kay Sara Duterte, mga kritiko ni Sara Duterte, parang they're all cravings kung ano ba yung gustong sabihin itong 18 na to. Kasi yung kanilang mga statement, yung mga una nilang statement na nakalagay doon sa kanilang affidavit, para siya lang yun Katulad ng sinabi nito ni Attorney Baligot na hindi yun ang kabuuan. Kasi para makuha mo or ma-extract mo lahat ng information, kinakailangan sila ay imbestigahan para magkaroon ng supplemental evidence and supplemental statements from these 18 witnesses. Kaya lang, ayaw nilang gawin yon. Ang gusto nila, wag nang makarating doon sa stage na itong mga ito ay magsasalita, na itong mga ito ay iimbestigahan. Bakit? Definitely, this 18 Marines and Army ay magkakaroon ng supplemental evidence
and magkakaroon ng panibagong mga statements na susuporta doon sa kanilang paunang affidavit. Di ba? Kumbaga sa isang pelikula, ano lang to, thriller lang to, di ba? Trailer lang, kumbaga trailer lang to. Di ba? Parang pag nanonood kayo ng isang advertisement ng isang pelikula, di ba? Ano lang 'yun, kumbaga pauna lang na makikita ninyo doon gaano ka exciting yung isang pelikula. Ganito ito, yung ipinapakita ng 18 Marines. May mga pasabog pa sila na kanilang sasabihin. Ngayon, punta tayo dun sa NBI na itong NBI ay sabi nga nakakaladkad yung kanilang pangalan, di ba? Isang institusyon ito na sabi nga talagang pinagkakatiwalaan dahil dun sa kanilang prestige, dun sa kanilang integrity, doon sa kanilang credibility. Di ba? Sabi nga ng karaniwan pag mag-iimbestiga NBI, sure yan. Bakit? Karamihan diyan abogado. Tapos kung hindi ka man abogado, dapat accountant ka man lang. So usually yan ang mga ahente ng NBI. Sabi nga nila, mas gusto nilang ang mag-imbestiga ay NBI compared dun sa PNP. Ganyan yung pagiging credible at prestige nitong NBI. However, nawala yung ganong status ng NBI. Kasi kitang-kita ngayon ng publiko na ang NBI ay nagagamit sa usaping politika. Napupolitika. Lalong-lalo na yung director nila ngayon ay si Matibag. Alam naman natin si Matibag, taong politiko yan, di ba? Kaya nga tayo nagtataka, bakit si Matibag? Kilala mo namang politiko yan si Matibag. Tapos ilalagay mo na, sabi nga, director. Diba? Sabagay, appointing power yon of appointing authority ng presidente yon. Diba? Nasa discretion niya yun. Pero, kapag naglagay ka ng kahit yan ay nasa kumbaga appointing authority mo yan as a president or executive head of the executive, maka-question ka kung ang ilalagay mong tao dyan ay questionable din, katulad ni Matibag. But the institution itself, the people itself, sabi nga kahit pa merong integrity yan, nadadamay sila kasi yun ang ulo, diba? So ganito ang gusto kasi nilang mangyari. Ang gusto kasi nilang mangyari ay doon pa lang sa pagpapatawag dito sa 18 na ang naka-state doon sa subpoena ay i-determine lang yung mga background at information doon sa personality ng 18 saka doon sa ilang individual like Mike Defensor, Attorney Baligod, di ba? Na involved diyan sa paglalabas niyan. Dapat within the four corners of the subpoena lamang dapat ang pag-uusapan. However, we saw yesterday papaano nila binebend, di ba? They are bending the law again. Di ba? Ang gagawin na nila is they are not, sabi nga just look doon sa background ng mga personality, but doon mismo sa kanilang statement. They will look into the veracity of the statements of these individuals. Diba? Which is, sabi nga beyond what is, sabi nga provided doon sa subpoena na ipinadala nila doon sa mga individual na ito. Diba? Kasama na yung 18 na Marines at Army na nagbigay ng statement. Ngayon, meron kasing problema dahil una, wala pong kapangyarihan ang NBI na magbigay ng opinyon na itong sinasabi ng